Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa labas po ng Itbulaga and syempre sa mga Dabarkads. So mamaya po mga Kadabarkads ay masasaksihan at matutunghayan na po natin ang inihanda po ng TBJ Production para po sa Holy Monday na pinamagatan na paano ba ang magpatawad. So for sure, marami po nating matututunan dito na aral. Matututo tayong magpatawad sa mga tao po na hindi natin lubos akalain na mapapatawad natin, 'di ba? So matuto tayong magpatawad dahil tao lamang din naman tayo. Diyos nga, 'di ba, nagpapatawad, tao pa kaya. Sabi nga dito ng Sulit TV ngayong Semana Santa, samahan natin ang ating Dabarkads isang espesyal na paglalakbay ng pananampalataya at pag-asa. Panoorin ng Itbulaga Holy Monday Special, isang kwento ng pagsubok, paghilom at pagpapatawad. April 14, 12 noon sa TV5 channel 5.1 at RFTV channel 5.2 sa Sulit TV. Ayan. Yan po mga Kadabarkads ang dapat nating abangan mamaya. Samantalang ito naman po mga bigating sponsors po ng Lenten Special ng Itbulaga. Credit kay LM Digital. So andyan ang Birch Tree Advance, Santi Barley, Mayura, Wish Martes Crackling at ang EO Executive, and syempre andyan din po ang Yakult. Samantalang ang ibang mga Dabarkads natin ay nagsipagbakasyonan na po. Katulad po nitong si Alan Kay na nagbahagi nga po ng kanyang travel papunta po ng ibang bansa. Siguro pupunta po siya ng Japan. And makikita nga po dyan mga Kadabarkads na siya po ay nasa airport na. Plinex niya nga po etong Japan Airlines na favorite niya rin po talagang sakyan every time na magbabiyahe po siya papunta po ng ibang bansa. So favorite na favorite ni Alan Kay itong Japan. Lagi ko siyang nakikita dyan sa Japan. Siguro dahil magandang country talaga itong Japan, kaya lagi po at paulit-ulit itong pinupuntahan na mga Dabarkads natin. Samantalang si Raisa May Diso naman, mukhang long drive na naman po ang buong pamilya. Sana naman kaya sila magbabakasyon. Samantalang si Ryan Agoncillo naman mga Kadabarkads, plinex din po kung nasaan sila. Mukhang nasa ibang bansa din sila. Parte po ito ng pagsalubong ng birthday ni Ryan Agoncillo kasi ilang araw nga po siyang wala sa Itbulaga. So eto pala at nasa ibang bansa po sila. So ang mga Dabarkads natin, kahit na nasa iba't ibang vacation sila na lugar, huwag kalimutang mag-iingat. Samantalang si Boss Joey Delio naman ay nagbahagi po kahapon ng isa na namang panibagong painting na banana naman to mga Kadabarkads, no? Then meron itong nakasulat na smile like a banana. Then may caption ito na it's Palm Sunday Hosanna. So kagahapon po yan mga Kadabarkads. Samantalang si Bossing Big Soto, Tito Soto at ang kanilang mga magkakapatid ay magkakasama naman po. So kahit na itong si Tito Soto ay abala po sa pangampanya, talagang may oras at oras pa rin siya para po magkasama-sama sila buong pamilya. Kasama po syempre ang kanyang mga magkakapatid. So ang Soto family po mga Kadabarkads sa isang magandang ehemplo, no? Magandang ehemplo, maganda pong example ng pamilya, 'di ba? Kahit na meron silang sarili-sariling pamilya mga Kadabarkads, ay nakukuha pa rin talaga nilang mag-bonding. Kaya nandoon po yung magandang samahan nila. And speaking of Tito Soto mga Kadabarkads, ito nga po ang nadaanan ko sa Facebook kanina. Nilagyan po nila ng ekes ang mukha po dito ni Tito Soto kasama ng iba pa pong kandidato sa pagkasenador. Sabi kasi dito ng Rizal Today, the senatorial face-off debates last night show us that we do not need daw to re-elect rehash trapo candidates. Our Senate needs new faces and new talents. Attorney Vic Rodriguez and Attorney GB Bondok and Sen Bato did very well, and so
with Martires, and it showed the kind of diplomacy and intellect they have in between those years. We need fresh faces in the Senate, enough of the likes of the BBM slates, puro mga rehash candidates desperate to get back to power at papanig sa kurap. So yan po yung caption, no? Hindi na natin tutuloy. So isa lang naman ang concern ko dito, ba't napasama dito si Tito Soto? Kilala naman po natin si Tito Sen, di po ba? Si Tito Sen, marami pong nagawang batas niya na talaga namang nakatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po si Tito Soto ay hindi po naalis sa top 10 dahil marami po ang sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa executive po ng Kapuso Network. So kung inyong natatandaan, itong si Mr. M, lumipat po siya, 'di ba, dito po sa Kapuso. Then merong mga rumor ngayon na magiging kapatid star maker daw ito, di umano mga kadaber gods ha. Ready to LM Entertainment, sabi niya, rumor alert, Mr. M soon magiging kapatid star maker na ba? Is legendary star maker Johnny Manahan transferring to TV5? Yan mga kadaver gods. Nakakatuwa naman kung magiging parati po siya, no, ng TV5. Si Mr. M, mahusay din po yan mga kadaver gods. So naglilipatan na po ang ibang mga executive, ibang mga artista dito po sa TV5, no? Simula po talaga nang lumipat ang Itbulaga at ang TVJ dito po sa TV5, doon na nagsimulang umusbong ng umusbong hanggang sa marami na din pong nagmamahal dito po sa Kapatid Network. Doon na po naglipatan yung iba pong taga Kapuso dahil nga po sa nangyari dito sa Tito Vic and Joey and syempre sa Itbulaga. So ang naging susi dyan mga kadaber gods para mas lalong makilala ang TV5 at mas lalo pong tangkilikin sila ng tao, walang iba kundi ang Tito Vic and Joey syempre mga kadaber gods. Kaya malaki din po ang pasasalamat ng buong TV5, ng mga executive doon, and syempre yun ni Mr. MVP, diba, sa TVJ, sa mga Daber Gods natin dahil sila po yung pinaunlakan na maging tahanan po ng nag-iisang Itbulaga. And pag nangyari po ang paglipat ni Mr. M sa Kapatid Network, abay, malaking ano yun, diba, doon sa kalaban na programa. Kasi ang laki-laking network nila, tapos inalisan sila ng isang executive. Well, tingnan na lang natin mga kadaber gods kung matutuloy po ba ang paglipat ni Mr. M dito po sa Kapatid Network.